This afternoon, Brother Topich Nunez. Maraming salamat, Kuya Sherwin. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay doon sa inyong pagpapakilala sa akin. Ako po ay medyo hindi naman halatang matandaan po. Bata po. Magse-70 pa lang po. Ngayong taon. 71 ngayon, 70 ngayon taon. Bago po tayo magsimula, ay atin munang balikan yung mga nakaraan natin panayam ng kabilang linggo. Siguro naman naunawaan natin kung paano tayo minahal ng Diyos. Ano po? Ang pagmamahal ng Diyos sa atin noong talk number 1. At sino naman yung nagmahal na yun sa atin? Di ba si Heso Kristo doon sa talk number 2. At ngayon po, yung pagmamahal na yun ay binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo, kinakailangan natin tumugon sa kanyang pagmamahal na isinagawa sa atin. At ang ating magiging tugon ay ito yung ating paksa ngayong hapon. Repentance and faith. Pagsisisi at pananampalataya. Ano pa? Ang layunin po nito ay ipakakayin tayo na magsisi sa ating mga kasalanan at magkaroon ng panibagong pamumuhay at pananampalataya kay Hesus Kristo na ating Panginoon. Akmang-akma itong panayam na ito ngayong Kwaresma, panahon ng Kwaresma, ano ba? Kailan ba nagsisimula yung panahon ng Kwaresma? Sino may alam kung kailan nagsisimula ang panahon ng Kwaresma? Ash Wednesday. Anong paano tanda na ibinibigay sa atin sa Kwaresma, sa Ash Wednesday? Pagpapahid ng abo sa noo. So yun ang simula ng ating tinatawag na mahal na araw o Kwaresma. At ito ay nagtatapos sa ano po ang pinagtatapusan ng Kwaresma? Kailan po nagtatapos? Linggo ng pagkabuhay. Okay? Ang Kwaresma ay nangangahulugan ng 40 taon na paghahanda natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ano ba? So, 40 days. From Ash Wednesday hanggang Linggo ng Palaspas. Yun ang 40 days. And then, yung Linggo ng Palaspas, Monday, Holy Monday hanggang Easter Sunday, yun ang Holy Week. So, ano ba? Konti pong So, ngayon, ang ating pong nararapat na pagtugon nga sa sinasabi natin na pagmamahal na isinagawa sa atin ng ating Panginoon ay yung repentance and faith. Ito ang panahon ng katuparan. Dumating na kaharian ng Diyos, magsisi at sumampalataya sa mabuting balita. Balikan natin yung Ash Wednesday. Di ba, nung tayo pahiran ng abo sa ating noo, anong sabi? Habang sinasagawa ang pagpapahid ng abo, magbagong buhay ka at sa mabuting balita ay sumampalataya. Usually, magsisi at sumampalataya sa mabuting balita. So, kaya nga po ngayon itong panahon ito, akmak-akmak natin panahon. So, sa ating pagbibigay ng ating pagtubuhan natin pagsisisi, kinakailangan natin magsisi para mabago ang ating buhay at sa mabuting balita na ay sumampalataya. Ano ba ang ibig sabihin ng repentance? What is repentance? Ang repentance ay galing sa salitang metanoia na
ang ibig sabihin ay pagbabago ng isip, pagbabago ng direksyon ng pamumuhay. So yun, ito din ang tinatawag natin na pagtalikod sa ating mga kasalanan, sa kasamaan, at pagbabalik loob natin sa ating Panginoon. So yan ang ating dapat na maunawaan sa salitang pagsisisi. Ating mga pagsisisi ay siyempre yung ating mga ginagawa na nagawa natin ng pagkakamali sa ating sarili na dapat natin pagsisihan at tayo sumampalataya. Kaya laging magkasama ito. Ang change of direction, ang pagbabago ng ating direksyon ng buhay, na kailangan humingi tayo ng patawad sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan, isuko ang ating buong pagsusuko ng ating sarili sa pamamagitan ng pag-uumpisa. So yun ang pinakamagandang gagawin natin upang tayo makatugon sa sinasabi nating pagsisisi. Ask God for forgiveness and avail the sacrament of reconciliation. Yun nga, yun ang pag-uumpisa. Sa pag-uumpisa, diba, tinuturuan naman tayo kung paano ang dapat natin gawin sa ating pag-uumpisa. Ano po? Sa ating pag-uumpisa, pinadadasal muna sa atin yung dasal ng pagsisisi. Ano po? Paano ba yung dasal ng pagsisisi? Panginoong Jesucristo, ako po nagkasala laban sa iyong kabutihang walang hanggan. Ako'y nagsisisi at nagpipika na hindi na muling magkakasala mula sa iyong mahal na grasya. Yun po ang ating dinadasal sa ating pagsisisi. So ngayon, sa pagbabago ng ating isip, pagbabago ng direksyon ng pamumuhay, pagtalikod sa kasalanan, sa kasamaan, maling gawain, at pagpapatakbo ng ating buhay. Maraming mga kasalanan tayong nagagawa. Meron tayong mga mortal sins, tinatawag, venial sins, or yung capital sins. Yung mortal sins, yun ang mga mabibigat o serious na violations na ating ginawa. Kagaya ng mga murder, yung ikaw ay nakapatay, abortion, pagpapatay din yun sa mga sasanggol sa ating sinakutunan, adultery, pangangalunya, idolatry, yung pagsamba sa mga santo, sa ibang santo, maliban sa ating Panginoon, blasphemy, ibig sabihin ng blasphemy ay yung paggamit sa ating Panginoon sa walang kaparatan, sabi nga. At yun din ating skip o yung hindi natin pagsimba sa tuwing araw ng linggo na talagang sinasadya natin na hindi sumimba. Yung pala ay isa rin mortal sin. Sadya kung sa iyo, ibig sabihin, may kaalaman ka na talagang hindi mo ginagawa yung pagsimba. Ano ba? At meron din tayong tinatawag na capital sins. Capital sins, bibigyan ko ng acronyms na PEGLAS. Sa amin kasi sa Balele, palagi nang inaanito yung aming mga pag-aaral yung PEGLAS. Yung PEGLAS ay yung pride, yung P, pride, yung ating kataasan, wala tayong kababaan ng loob, envy, yung ating inggit sa ating kapwa, gluttony, yung ating katakawan ba yan? Katakawan, greed, pagkasaking, gusto mo, lahat iyo, ikaw, iyo, ang iyo pa rin, ang kanya, iyo pa rin. Yan ang greed. Ano tayong lust. Yung lust ay yung ating
A, anger, yung galit. May magkaroon tayo ng galit sa ating kapwa. At sloth. Ang S is sloth. Yung anong tawag, katamaran. Tamad. Ibig sabihin kahit yung pagsimbahan mo ginawa. Pero itong ating capital sins, ito sabi hindi naman kinakailangan ng talagang yung ating pangungumpisan. Sabi, tinuturo na pwedeng yun ay gawin mo sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno, o pagsasakripisyo at paglilimos. Sa gawang ganong paraan ay matutugunan mo na yung mga kasalanan yung iyong nagawa. Ano pa? Nagkakaunawaan po ba tayo? Okay. Next. Ano ba ang dapat natin gawin para magsisi? Yun nga, kailangan tayo ay mag-umpisa. At sa ating pag-umpisa, kailangan magkaroon tayo ng maging tapat sa ating sarili. Yung ating alamin o unawain yung kung ano yung ating nagawang mga kasalanan. Ano po? Magkaroon ng kababaan ng loob, maging handa ang magbago, handang tumanggap ng tulong mula sa Diyos sa kanyang pagbabago. So yun po, kailangan maging tapat at magkaroon ng kababaan ng loob sa ating pag-uumpisa. Kaya ang ating mga kasalanan nagawa, kailangan naroon ang maging tapat tayo ng yung ating nagawang mga kasalanan at yung kababaan ng loob na tanggapin yung ating mga nagawang mga kasalanan. May mga kasalanan din dapat tayong talikuran na ito ay mga, sabihin natin mga pamahiin o yung mga kagaya ng espiritismo o kulto. Diyan, mga kasalanan din na dapat natin iwasan. Yung relihiyong hindi Kristiyano, bilang tayo ay mga Kristiyano, Katoliko, dapat natin din iwasan, no? Yung pakikipagtalik ng hindi kasal, so yan ang mga kasalanan dapat din natin talikuran. Yung pagkalasing o pagkasagupa sa mga pinagbabawal na gamot. So yun ay kailangan din natin iwasan. Kaya nga, kailangan natin si Jesus na gumanap sa ating buhay upang mapagtagumpayan natin ang ganap na pagbabago. So yan, kailangan natin na si Jesus ang gumalaw sa ating buhay upang mapagtagumpayan natin ang ganap na pagbabago. Remain in my love that your joy may be complete. Manatili tayo sa kanyang pagmamahal at nang matamo natin ang ganap na kaligayahan o kasiyahan sa ating mga. Sayang po. Next. Ang pagsisisi ay nangangailangan ng pananampalataya. Sabi nga, yung pagsisisi at ang pananampalataya ay hindi dapat mapaghiwalay. Lagi itong magkasama. Ibig sabihin, nagsisi ka nga, pero hindi ka naman nananampalataya sa iyong mga pinagsisihan o hindi ka umaasa na mangyayari yung iyong ipinagsisisi. Kailangan naroon ang pagsisisi at ang pananampalataya. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So sa sinasabi ko sa iyo, ano man ang hingin mo sa panalangin, maniwala ka na ito'y matatanggap at magiging iyong buo. Yun ang ating pagkapag-ititis. Okay? Next. So, narito na ngayon tayo sa next topic, ang faith.
ang pananampalataya. So, ang pananampalataya, ano nga itong pananampalataya? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mabuting balita, ang kaligtasan kay Jesus. Ito ang pagkatanto sa inaasahang kaganapan ng bagay na hindi nakikita. So, ang ating pananampalatayanan ay walang iba kung hindi ang iisang Diyos. Pero sa ating paniniwala, iisang Diyos, pero may tatlong persona. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So dito gagalaw yung ating sinasawag nating pananampalataya sa isang Diyos, tatlong persona. Next. Ang pananampalataya ay ito ay biyaya o grasya mula sa Diyos. Na kailangan natin ang ating dito ay yung ating personal kilos at desisyon. Kailangan natin na maniwala sa mabuting balita. Gaya ang nasabi ko kanina, believe in the gospel. Repent and believe in the gospel. Ano to, yung personal acting decision. Hindi sinasabi ko na ito yung ating personal na kilos at desisyon. Kailangan natin buksan ang ating puso at paghariin ang Diyos sa ating buhay. Yan ang ating personal act and decision. Ang pananampalataya ay hindi, ayan, kanina, hindi dapat ipaghiwalay. Lagi dapat magkasama ang pagsisisi at ang pananampalataya. Ano naman ang magiging bunga ng ating pagsisisi at pananampalataya? Promise of forgiveness and eternal life. Pangako ng kaligtasan sa kasalanan at kay Satanas at sa kamatayan. Yan ang promise of forgiveness and eternal life. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa ating pagsisisi at pananampalataya. Freedom from fear. Sabihin, pangako sa pagpapatawad at buhay na walang hanggan. Pangako sa buhay sa Espiritu. Hindi. Kailangan ang panalangin upang kamtin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Dito sa ating panayam na ito ng pananampalataya, di ba pagka tayo sumisima, araw ng linggo, meron tayong portion na after ng homily ng pagi, ay meron, dinadasal natin yung sumasampalataya. At dito, sa ating pananampalataya, dito nga papasok yung ating pananampalataya sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos Ama ang makapangyarihan sa lahat. Diba yun ang una doon? Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. So yung Diyos Ama ang ating manlilikha. Sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos. Yun ang pinagkaloob na nga sa atin upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Ngayon din, nagkatawang tao siya, di ba? Nagkatawang tao para mamuhay at tayo makilala ng lubusan para sa ating mga nagagawang pagkakasal. Lalaki ng Espiritu Santo, nilalang siya ng Espiritu Santo, pamagitan ng siya ay pinanganak ni Santa Maria Virgen dahil siya ay natalang ng Espiritu Santo. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Di ba? Naroon din yung pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Sa kanyang mga paghihirap
si Poncio Pilato ang nagbigay sa kanya ng katarungan upang magkaroon nga tayo ng makaligtasan sa pamamagitan ng pagbigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay pinako sa krus, namatay, inilibig. Yun ay pinapantanan, sumasampalataya din tayo doon. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Sumasampalataya din tayo. Na may ikatlong araw na buhay na maguli. Tama po. Sa noong ikatlong araw ng Biyernes Santo, namatay ng muling na buhay noong linggo ng pagkabuhay. So, 3 araw na siya ay muling nabuhay. Sinasabi nga na sa kanyang muling pagkabuhay, ito yung tinatawag natin na yung mga mahal na araw. Na ito ang ating pinaghahandaan dito sa sa panahon ng Kwaresma, ang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Siya ay umakyat sa langit. Umakyat sa langit. Naniniwala tayo na umakyat siya sa langit. Naluklok sa kanan ng Ama. Naroon siya sa kaharian ng ating Ama. Doon magmula at palilitong hukom sa mga nabubuhay at namamatay na tao. Siya nagmula upang tayo ay hukuman at ng mga nabubuhay at namamatay na tao. At ito yung pangatlo. Sumasampalataya tayo sa Diyos Espiritu Santo. Lalang ng Espiritu Santo ang pagkapanganak kay Jesucristo. Gabay at patnubay ng ating pamumuhay ang banal na Espiritu. Sumasampalataya din tayo sa banal na simbahang Katolika. Dahil tayo mga Katoliko, tahanan ito ng Diyos dito sa lupa. Yung ating simbahan Katoliko. Natawag natin simbahang bato. Tayo man ay simbahang tao. Okay? Sa kasamahan ng mga banal, siya ay kasamahan ng mga banal, ang ating mahal na Birhen Maria ay siya rin banal. Sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, hindi tayo naniniwala na sa kabilang buhay meron muling pagkabuhay. At sa buhay na walang hanggan. So, walang hanggan buhay ang ipagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Yan ang ating sinasampalatayan. So, okay po? Medyo maiksi po itong ating Panginoon kasi ang ating pagsisisi at pananampalataya ay nakatuon lagi sa ating sariling desisyon, sa ating mga nagagawang sa ating buhay. Kinakailangan natin na naroon ang ating tunay na pananalig na tayo ay hindi pababayaan ng ating Panginoon dahil na sa ating gagawin mga kasalanan ay mabibigyan niya ng katugunan kung tayo ay hindi nakapatuloy sa ating mga nagagawang mga kasalanan. Sa maraming mga bagay na may papakita ang pananampalataya sa banal na kasulatan. Meron doong nando sa kasulatan sa banal na Biblia, yung kapitang Romano na lumapit kay Jesus na sabi niya ay na paralysis yung kanyang anak na pinuntahan niya upang pagalingin. At sabi ni Jesus ay pupunta siya doon sa kanilang tahanan upang siya pagalingin. Subalit, sabi ng kapitang Romano, hindi na po kailangan pumunta pa sa aming tahanan. Sabi niya, siya man ay nagugulutin, meron siyang mga taluhan, kawal, na pag sinabi niya, pumarito ka, lumalapit sa kanya. Kung ang kanyang pagutos, ay ginagawa naman nila. So, ang kanyang paniniwala, kung ang Panginoon ay magsasabi lang sa kanya na magaling na ang iyong anak, naniniwala siya.
So yun ang kanyang pananampalataya. At ngayon siya bumalik sa kanilang tahanan, ay nakita nila na sasaya na ang mga tao dahil nga gumaling na yung kanyang alipin na paralysis. So naroon ang kanyang pananampalataya na tinanong pa kanya kung anong oras. At yung oras din yun, yung nalaman na gumaling yung kanyang anak. Nung sabihin ni Jesus na magaling na, pinagaling ang iyong anak ng iyong pananampalataya. Gayun din ang yung isang babae na dinurugo na lumapit siya kay Jesus at sabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko man lamang ang kanlagilaya ng kanyang dali ay gagaling na. So napakatindi ng pananampalataya na ibinibigay doon sa banal na kasulatan. Yung babae na dinurugo, nahipuin lang niya ang laylayan ng damit ng ating Panginoon, siya ay gagaling na. Meron pa rin na naroon pinuno ng grupo na kumamatay lang. Sabi niya, ipatuloy lang ni Jesus ang kanyang kamay sa kanyang anak, ay gagaling na ito. So naroon talaga ang malalim na pananampalataya na binibigay ng mga disipulo ng ating Panginoon. So tayo, dapat magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, at sumampalataya na ang lahat ng ating ginagawa ay mula sa pagpapala ng ating Diyos. Wala tayong ibang sinasampalatayanan kung hindi ang ating Panginoon, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ano ba yung panghuling dito? Ito yung panawagan. Paano na ba yung nando sa huli? Meron yun, yung huli. Yan. Kamusta na nga ba ako ngayon? Handa na ba akong magbalik loob at sumampalataya sa Diyos? Yon ang ating isa-isip simula nung ating marinig itong panayam na pagsisisi at pananampalataya. So yun, handa na ba akong magbalik loob at sumampalataya sa Diyos? Handa na ba akong sabihin ng tapat sa ating Panginoon ang lahat ng mga nagawa kong kasalanan at sumampalataya sa Kanya at sa mabuting balita. So yun po. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Narito po yung aking may bahay para sabihin ko naman na pakakali ako nag-iisa. Narito po yung aking magandang may bahay. Kasi sa Mr. Richie Mendes. Tama po ba ang maganda? Nagligo na tuloy, sabihin mo maganda. Magandang hapon po at ako po tuwang-tuwa. Nung first day, nakita ko yung participants ay 20, ilan yan? 19, no? So, napakagaling ng Panginoon. Dahil kayo ay nakasama namin ngayon dito at hopefully, hanggang matapos yung 4 na session, 4 na linggo, ay tayo magkasama-sama. Dahil ito po ay, sabi niya nga, yung team leader, kami ay 30 years na sa community ng Couples for Christ. So bakit kami tumagal ng ganong katagal? Dahil po, sa aming mag-asawa o sa akin personally, ang couples ko ay napakalaking biyaya. Ito po yung tinatawag kong gold sa buhay namin. Dahil kung hindi po sa couples, kami pinagkahiwalay na. Opo, kasi po ang aking pong asawa ay produkto ng broken marriage. Siya po ay lumaki na wala yung guidance ng
both parents. Sa lolo siya lumaki. So, nung ako po ay maka-attend ng Couples for Christ, doon ko po naramdaman yung biyaya ng Panginoon Diyos. Bakit? Kasi yung kanyang pagkukulang, dahil nga po lumaki siya ng kulang sa pagmamahal. Sabi nga, you cannot give, but you do not have. So yung pangunawa ko po, malaki pa sa aking katawan. Dahil kami po may 4 na anak, na kahit po siya ay gano'n, naka-4. Naka-4, diga? Dahil biyaya yun eh. Inong araw naman, wala namang contraceptive na ginamit, kundi yung kaloob ng Panginoon Diyos. So, kaya ano man ang mangyari, ay hindi po kami natigil sa community ng Couples for Christ. Nag-pandemic po, hindi po kami tumigil sa household. Ano po yun? Face-to-face po yung aming household. Dahil sa amin po, napakahalaga ng household. Doon po kami lumago bilang mag-asawa. Yung prayer po ng bawat isa, yun po ang nagpatibay sa aming relasyon. Ito po ay mararanasan din po ninyo pagkatapos kayo makagraduate. And as early as now, kinocongratulate ko na po kayo. Kayo yung mga kapatid na namin kay Kristo. Kaya ako po ay tuwang-tuwa dahil sa panahon ngayon, ang hirap po mag-evangelize. Ang hirap po mag-akay na mga kapatid palapit kay Kristo. Ang sabi na nga ng matatanda, para daw nahila ng bayawak, pasalungat sa lungga. Samantalang ang aming ini-offer ay walang hanggang biyaya dahil si Kristo po ang aming ini-offer sa bawat isa. Kaya ako po ay hindi ko alam kung anong word ang aking sasabihin sa tuwa dahil kayo po lahat ay narinig po. Sa dinami-dami ng tao, din sa Balbar, sa Tanawan, kayo po ang pinili ng Panginoon Diyos. Diba? So, palakpakan po natin ang isa't isa. At sana po, sa mga susunod na araw, at kayo makatapos dito sa ating Christian Life program, kayo man din po ay maging instrumento ng ating mga kapatid para sila ay maakay natin dito sa community na wala na pa kayong hahanapin pa. Bakit? Kasi po, yung inyong mga anak na maliliit pa, kasama po yun sa Youth for Christ. Pag lumaki, Kids for Christ. Pag lumaki, kasama sa youth. At pag naglaki pa, nasa community po ng Singles for Christ. So, ika nga i-completos regados po itong CFC. Kaya, ang lolo-lola, kasama doon sa handmaids of the Lord, kung halimbawa nabiyuda na ang babae, at ang lalaki naman is servants of the Lord. So, lahat po dito ay kinikater para mapalapit sa ating Panginoon Diyos. Ano po? Nung ako po ay mag-share ng isang linggo, ang sabi ko ay, ako ang magandang asawa. Ano po? Ako po ay maganda, hindi yung sinasabing physical beauty. Ang maganda ako dahil ang puso ko ay connected palagi kay Kristo. Yun ang aking yaman. Dahil kung wala pa nga po kami sa Couples for Christ, ay hindi ko po alam kung ano mangyayari sa aming mga anak, sa akin sarili. Maaaring ako na po yung pinakamasamang ina, pinakamasamang asawa. Dahil kung hindi ko na pagtiisan ang mga pagsubok. Hindi totoo, I have to be honest. Kasi yun po ang kailangan. Kailangan tayo ay honest sa isa't isa dahil doon tayo lalago. Yung correction naman ay hindi naman yung hindi naman yung kahinaan. Yun ay pagmamahal. Bakit mo ka i-correct? Di ba mahal mo? At tayong mga asawa, tayong mga babae, tayo yung kauna-unahang kritiko ng aking mga asawa. The same thing sa ating mga lalaki. Kami po mga babae, pagka kayo itinatama, huwag kayong magagalit. Kasi pagmamahal yun Bago kayo punahin, bago kayo sabihan ng iba, kami muna. Di ba?
Kasi para yung comment sa inyo na masama at mabuti, ang balik po noon ay sa asawa. Di ba? The same thing sa mga anak. Pag may mga anak tayong salbahe, sa atin babalik. Pag may mga anak tayong mababait, sa atin nakapapuri. Di ba? So, gano'n lang po. Wala po tayong mau-offend kung tayo ay itinatama ng ating mga asawa. Dahil yan po ay pagmamahal. Hindi po yan. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman makababawas yun sa iyong pagkatao kung ikaw ay tinatama. Ginagawa yun dahil sa pagmamahal. Di ba? So, maraming po salamat. At nawa ay sa mga susunod na 2 pang linggo, kayo po ay makasama namin na may mga ngiti sa inyong mga labi. At palagi inyong aasamin ang araw ng linggo na kayo ay makapunta on time at makapakinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, congratulations po at maraming salamat sa Panginoon dahil kayo po ay kasama namin ngayon. Thank you po.